guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Vince. Ayan, for today's video guys, nandito na naman po kami sa hospital ni Jing. Bumalik po kami kaninang mga alas 6. Wala po kaming tulog dahil di na po kaya yung sakit ng spinal cord niya. So, sabi ko wag na lang natin hintayin yung yung pagbukas ng bubulab. Punta na lang tayo ng hospital kasi hindi na kaya yung sakit. Ngayon papunta po tayo dito sa Bubulab. Tatanungin po natin kung meron sila dito dalawang request na po, ultrasound at saka para sa spinal cord. Bubulab nandito banda. Iwan ko kung bukas na. Linggo ngayon. Iwan ko kung bukas na. Naku po, sarado pa. Meron. Bukas na pala, bukas. So, ayun guys. Naupo muna ako dito. Dahil kanina pa ako pabalik-balik sa pharmacy. Tas natapos na po si Jing i-x-ray at saka ultrasounds. Sinakay po siya ng ambulance kasi banda pa dito sa likod. Tas ako naman pabalik-balik tayo sa pharmacy. Punta ng laboratory dito. Tas ayun, ngayon palang tinurukan si Jing ng pain reliever. Kasi hindi na talaga niya kaya yung sakit ng yung spinal cord niya pabugso-bugso. Tapos yun, ang nakakaano nito kasi bukas pa yung result ng x-ray niya. Film pa lang yung meron, yung papel hindi pa, kasi yun po yung hinihingi ng doktor para mabasa po yung nila, yung ni Jing, mabasa nila. So yun, medyo nakatulog si Jing. Umupo muna ako dito. Wala namang tao. Kanina puno po ito. Mga nagpapacheck up. Yung iba nagsisi-uwian na. Ngayon yung hinihintay ko na lang yung kuhaan ng dugo si Jing. Tapos nagpasa na po ako ng ihi niya doon sa laboratory. Yung hinihintay ko na lang yung dugo niya. Tapos siguro pag na check up na, pwede na naman siguro kaming umuwi. As in, wala talaga kaming tulog ni Jing. Magdamag lang po siyang nakatuwad. Minsan tumatabi siya sa pagtulog sa akin, tapos babalik sa kwarto, si CR, tapos balik naman sa higaan ko hanggang sa liwanag na mga alas 5. Timing naman na dumating si Ronald galing sa trabaho niya. So yun, pinaano ko si Sir Regan. Yun po yung sinakyan namin. Dahil tinatawagan ko si May Timang. Hindi pa sumagot. Hindi sumasagot. Siguro tulog pa. Ngayon wala pa kaming almusal na dalawa. Bumili lang po ako ng tinapay ngayon. Pag bili ko ng salon pass dahil nagpabili na naman siya. Nagpunta po ako ng bakery. Bumili po ako ng tinapay, mamon, tsaka tubig. Tapos hindi pa din kumain. Ayaw naman kumain. So pinakain ko muna siya ng mamon para po makainom ng gamot niya. Nandoon si Jing. Diyan si Jing. So, ayun guys, alas 11:15 po yung oras. Pinuntahan na si Jing dito ng doktor. Okay man daw kuno yung result, pero yung hinihintay talaga yung official result ng x-ray. Pwede na kaming umuwi ngayon. Papabalikin na lang po siya sa Friday. So, ngayon inisip-isip ni Jing na umuwi doon sa Compostela. Balik na lang siya sa Friday or magpapail muna siya ng leave kasi bawal daw sa kanila yung mag-absent na 4 na walang
file na leave kasi pag hindi pa siya nakapasok bukas, pang-apat niya po na absent na. Kasi hindi pa siya nakapag-leave kasi biglaan. Hindi naman inaasahan na madadala siya sa ospital. Yun po yung problema. Yan, nagkabuwag-buwag kami. Yung mga bata nandun sa ospital. Sa ospital sa Compostela. Kami nandito sa ospital. So, sabi ni Jing, pauwiin muna si Papa Beach dito. Ako, magpapakuha siya. Uwi ng Compostela. Ako magpapaiwan. Dahil ako po yung kukuha ng result, ng final result ng x-ray niya. Kani siya. 5-5 lang. Tapos, umiga katong kamay. Guys, good morning ulit. Ayan, kararating lang po namin galing Compostela. Mas mabilis yung biyahe namin ngayon ni Papa Beach kaysa kagabi pag uwi namin ni Jing. Kasi, kagabi, umuwi po kami ni Jing. Umalis po kami dito sa bahay is alas 6. Mag-aalas 6 pa lang. Guys, dugtungan ko lang po yung vlog ko kahapon dahil hindi po natapos. Dahil nabisi po tayo sa pag-asikaso kay Jing. Yun nga, umuwi kami. Pagkagaling namin sa ospital, nakauwi kami mga tanghali, tapos naghanap pa kami ng pharmacy na mayroong gamot para kay Jing. Kasi yung ibang pharmacy wala. So, napunta tayo sa Rose Pharmacy. So, yun po yung last ko na vlog sa pharmacy na parang na na po ako nahihilo nun. Dahil wala pa kaming tulog ni Jing magdamag. So, ayun nga, pagdating namin dito sa bahay, diretso kami, ni Jing, higa. Tapos, kasi parang lutang na tayo. Si Jing naghihilik. Pagkatapos ng makainom siya ng gamot, nakatulog siya. Ako, hindi po ako nakatulog. So, siyempre, tayo dito, parang linis-linis kunti. Na ngayon nga, bumalik po ako dito kasi ngayon araw po is yung pagkuha ng ni Jing, result sa final result sa x-ray niya. Tapos kukuha ng module ng 2 bata, yung kay Pinsoy bukas pa. Yun pa yung pinoproblema natin dahil babalik na naman po tayo dito sa Compostela. So yun nga, umuwi kami ni Jing kahapon, alas 6, mag-alas 6 kami umalis dito. Nakasakay naman kami is alas 7 ng bus, mga alas 7:30. Pagdating namin doon, banda sa may Panalipan, umpisa na po yung traffic. Hanggang sa Danau yung traffic. Lumuwag lang po yung kalsada doon na banda sa may Mitsumi. Dahil may barangay po na pista. So, parang ginagamit nila yung isang pisngi ng kalsada. May party-party, ganun. Kaya yun po yung nagkakos ng traffic. Alas 7:30 po kami nakasakay ng bus. Umabot po kami sa Compostela. Doon sa Compostela, mga alas 10:15 na. Lubat na talaga kami ni Jing. Mas lalo na ako kasi hindi po ako nakatulog pa. Parang hindi ko maisip kung ano yung nararamdaman ko na namamanhid na po yung puwit ko sa kaupo sa bus. Dahil imagine alas 7:30 biyahe. Tapos dumating kami doon sa Compostela is alas 10:15. Pagod talaga. Yung traffic, grabe. Parang nagdudut-dutan na.
Yung nakakaano yung mga nagtatawid, nakamotor, tatawid sa iskinita, ganun. Yun pa yung nakakakos ng traffic. Yun, hindi kami nakadala ng tubig kasi akala namin hindi naman traffic. Hindi ako nagdala ng tubig. Ayan, yung mga tubig ni Jing. Naiwanan namin. Nilagay ko talaga dito kasi akala ko naman na walang traffic at aabot kami ng maaga. Uy, kay traffic. Basta nakainom si Jing ng gamot kagabi sa bus. Walang tubig. Sabi niya, wala ka daw. Sabi niya, mama, wala ka dyan, nakalagay sa bag mo na kunting kakainin or candy. Sabi ko, wala. Hanggang sa medyo nakatulog din si Jing sa sa bus. Sabi niya, parang gusto niya nang mahiga. Lalong-lalo na ako pa kasi parang umiikot na po yung paningin ko dahil kulang tayo sa tulog. So yun nga, pagdating doon sa Compostela, tas medyo kumain kami ni Jing. May ulam silang tinulang manok, kumain kami Jing. Tapos, pagkatapos kong kumain, umakyat na pa ako doon sa taas, nahiga. Agoy, pagkabanda alauna. Umingay yung natin cellphone. Earthquake guys, 6.4. Muuyog yung mas lalong nakakahilo. Tapos, yun. Buti hindi nag-burn out. Tapos sabi ko, yun, wala naman klase. Kasi si Jing, sana may pasok ngayong araw dun sa Compostela. Yun, lumindol. Na-cancel. Pero pinapa-time in sila. Sabi, mag-time in lang. Tapos magpapahatid na sana si Jing dun sa eskwelahan nila. Sabi niya, wag na lang kasi pwede na daw lang sa cellphone nila mag-time in. So, yun, sabi ko, inumin mo yung mga gamot mo dahil ang mamahal niyan. Tapos, hindi mo inumin. Yan, pagdating ko naman dito sa bahay, burn out. Hindi pa naman ako nag-charge kagabi doon dahil natamad na ako dahil pagod talaga tayo. Tapos ayan, na po kami nakatulog doon siguro mga alas 2 na. Tapos naka-alarm yung cellphone natin alas 4:30. Yun po yung iniisip, babalik naman tayo dito sa Compostela. Bumiyahe kami ni Papa Bits naman mula doon ka Compostela, alas 7:30 din. Tapos nakaabot po kami dito alas 8:15. Madali lang. Hindi naman yung patakbo ni Papa Bits ng motor na yung mabilis. Parang sakto lang. Pero nakaabot po kami dahil yung kalsada is maluwag, walang traffic. Alas 7:30 kami umalis doon sa sa Compostela. Tapos nakarating po kami dito alas 8:15. Tapos yun, usap-usap muna kami doon nila Madam Rose na ganun. Lakas daw ng lindol dito. Tapos yun, burn out pala. Tapos sinahanap ni Papa Bits yung niya, flashlight na may nandoon kay Sansan. Nakailaw pa kasi tulog. Tinanong ko si Sansan kung malakas yung sabi niya oo. Mag-isa lang po siya dito na lumindol kasi si Ronald kahapon dumating din. Di ba dumating? Tapos umalis pala si Ronald kagabi. Pero nang lalabas na si Sansan ng bahay dahil malakas na yung lindol. Dumadating naman yung tito niya. Tapos burn out na. Kaya pala yung motor nandoon sa sa labas, hindi na parking ng mabuti. Parang nasa pa. Pwede pang masagi. Hanggang ngayon burn out. Tapos kaninang umaga, mga alas 5, medyo naglindol din. 5.8. Apektado din po yung liti. Tapos yung tumama yung na naman sa bugo, 6.0. Tumama yung yung lindol. Tapos yung biyahe namin ngayon, maraming truck yung nakasalubong namin ni Papa Bits na parang
feeling ko is kukuha na naman ng ayuda na galing dito sa Bugo. Siguro mga 10 truck na kasalubong namin ni Papa Bits. Sabi ko kay Papa Bits, pagka maya-maya naman nito matra-traffic pag bumalik yung mga truck na yun. Kukuha siguro yun ng ayuda. So ayan, nag-ano muna tayo, nag-init muna tayo ng tubig sa gasol lang. Kasi brown out nga. Tapos nagsaing. Tapos yung ulam po na binigay ni Sir Regan kahapon, yung nilaga, nandito pa, hindi nila kinain yan. Initin natin. Para po ulam. Ha? Hindi na kinaya yung powers natin kahapon kaya hindi po natapos yung vlog natin. Kasi pagkawi talaga namin dito sa bahay ni Jing, nahiga kagad kami. Wala pa tayong tulog na maayos. Hindi sana uwi kahapon si Jing kasi parang natatamad pa. Sabi niya may klase sila ngayong Lunes. Ilumindol, kaninang madaling araw. Ayun, suspension. Parang pakiramdam ko guys, palaging gumaganon na lang. Kaupo lang tayo parang lumidindol yung pakiramdam natin. Lalong-lalo na nakulang tayo sa tulog. Ayan, maano yung ulo natin. Ngayon, brown out. Hindi tayo makakag-charge. Hindi pa tayo makakapag-upload. Pag-uwi natin sa Compostela na lang mag-upload or baka mamaya-maya mag-light dito. Mag-alas 9 pa lang naman yung oras. Mga alas 9:30 pupunta tayo sa Bugo. Bugo Lab. Kukunin yung final result ng X-ray ni Jing. Ayan guys, nag-light din. May light na po. Ayan. Mag-light na po siya. Tapos, nainit ko na po yung sabaw. Yung ulam na binigay. Pwede nang kumain si Papa Bits. Isa pa na dahilan pag-uwi natin dito guys. Dahil ngayon na naman yung schedule para i-check yung mga crack ng bahay namin. At saka yun, pinapa-print yung national ID. National ID ko, mga 3 piraso. Buti na lang nag-light, makaka-print na po tayo. Kasi nanumumroblema po ako kung saan po ako magpapaprint. Kasi sana dun sa eskwela ni Jing, hindi naman natuloy yung pagpunta ni Jing dahil pwede na lang daw sila mag-log in sa kanilang cellphone, mag-time in. Salamat, nag-light din. Tapos, ayan, nag-chat yung teacher ni Sia. Chat-chat na lang daw siya kung nandun na siya sa eskwelahan. Tapos yung kay Chrislyn, alauna pa naman. So, dire-diretso na lang makuha ko yung resulta ng X-ray ni Jing. Tapos makuha ko yung module ni Chrislyn, mga banda alauna. Didiretso na po kami pag uwi. Tapos, kung matapos na pong ma-check yung siguro ko nadagdagan na naman or lalong lumalaki yung yung crack namin dito sa bahay. Imagine naman nyo, 6.4. Opo, 6.4. Sa Bugo, 6.0.
tinitira yung ano, tinitira yung bugo. Yung 6.4 na magnitude is maraming lugar po yung naapektuhan. Negros, Sardin Liti, Danao, basta papunta doon sa ano, sa city. Sana naman po hindi matuloy yung haka-haka na tatama na po yung ano, the big one. Kasi yung the big one is sa Laguna tatama daw sa Cavite. Kakain na si Papa Beats. Masarap pa naman ito kasi malambot na yung karne. Hindi pala kinain nila, no? Sansan at Ronald. Tsaka meron pa silang ano dito. Nakatagong barbecue. Kuha ko na naman yung isang box ng galing DSWD. Kinuha ko kahapon. Ayan yung laman. Ganun pa rin. 2 bigas. Ayan, 2 ganitong bigas. Tapos, ayan, ito na naman. Tapos, mga dilata. Masarap yung dilata nila. Hindi. Aray. Corn beef. 555. So, tas yung sardinas nila, Lucky 7. Hindi magreklamo yung tanggap nito. Kasi nababiral po yung yung ayuda daw na yung kinakain niya is friska, apritada, tas mitsado, ganun ba yun? Tapos, bibigyan daw lang siya kuno ng Señorita Sardines. Nababiral po yun sa Facebook na nagreklamo na yung pinamimigay daw kuno ng mga vlogger na ayuda na sardinas is Señorita. Na samantala daw hindi pa naglilindol. Yung kinakain niya is apritada ba yun na? Basta ganun. Ha? Adobo. Ngayon, ayan, Lucky 7, yung laman nito. Masarap po. Kasi yan po yung friska. Tapos, yan, corn beef. Ito po. Tag 5 piraso. 5 sardinas na Lucky 7, 5 friska tuna. Tapos, 555 corn beef. Tapos, 2 ganito. Matigas siya, guys. Matigas. Makakaano. Yan, parang bato. Pero pag nagugunting na, humuhungaw, lumalambot. Aray, ang bigat. Yan po yung bigay ng DSWD. Makakaano na po. Nakakatawid gutom. Tapos ito, hindi naman po namin kilalang ganito. Pero natikman ko, para siyang tabliya. Pang champurado. Yung iba, yung una, yung dito sa, ayan, bakante na po. Na binala ko yung isang balot ng bigas doon sa Compostela. Masarap naman yung niya. Bigas. Pero yung hitsura niya parang NFA. Pero hindi naman. Anuhan mo lang, tugasan mo lang ng 3 beses. Yun, okay na. Tapos, makitubig siya. Kasi pag kulang yung tubig na niluluto mo, matigas yung kanin. Na-try ko naman na nagluto na kulang ng tubig. Tapos, trinay ko na din na magluto na maraming tubig. So, mas mano po siya sa maraming tubig na niluluto.
umaalsa po yung ano, yung bigas. Ngayon, yun po yung niluto ko. Yung ano pa. Yan, yung laman dito sa isang box is parcel. Mga parcel ni Mama Walin para sa mga bata. Tapos, matibay yung karton niya. Parang sayang sirain. So, magagamit ko to. Lalagyan ng mga hindi nagagamit na mga, halimbawa mga underwear ng mga bata, damit. Ilalagay natin dito para mabawas-bawasan na po yung ano, yung laman ng Durabox kasi nasisira na. Hindi nasisira na, sira na talaga. Uy, pan-charge it mga kuwan. Ading ispat i-charge inisan. Upay kay nakuwanan mo. Yan po yung ilaw ni Sansan kagabi. Ano bang pagbukas nito? Ha? Ang kamay mo. Ay, nadidi? Nadidi. Ah, ito pala. Nabili lang po ito ni Papa Bit sa Mandarin. 200? 529. 500 pala. Akala ko 200 lang. Mabigat kasi. Medyo mabigat. Akala ko 200 something lang. 500 pala. 599? So magsi 600 na pala. Piso na lang ang kulang. Nakaabot din si Papa Bits sa ulam na binigay ni Sir Regan. O yung Salamat bro sa ano. Sa pakdol. wala na namang damit. Raging ano, buti kong nagbra-bra. Sanay na lang po kayo guys kay ano, kay Papa Bits talagang ganyan. Hindi mahilig magdamit. Pag nakikita nyo yung nasasagi siya sa vlog ko na nakadamit yun, napipilitan lang yun magsuot ng damit. Pero marami namang labahin. Marami naman ding labahin kahit hindi mahilig magdamit. Yung mata natin parang hinungugot pababa. Pero okay lang yun. Marami pa tayong mission guys. Hindi pa tayo tapos sa mission. Bukas babalik pa tayo dito para ihatid yung module ni Pinsoy tapos kunin. Hindi ko alam kung anong oras. Muna kami guys, punta na po kami ng Bugulab. Kukunin na po namin yung result ng final x-ray ni Jing. Last 10 na. Siguro meron na yan. Meron na result. Tas ayan, naano na naman po yung pagbigay ng mga module ng mga bata. Naudlot. Kasi anuhin pa daw nila yung sitwasyon ng panahon. Hindi pa sila magbibigay ngayon. Dala-dala ko lang yung module, tas ito yung ano ni Jing. History. Sa kanyang sitwasyon din. Mainit, tapos ayan, parang napansin namin dyan guys. Iwan ko kung mga basura yan. Yan po. Tingnan nyo. Ginawang basurahan dyan. Nakasako. Parang tingin ko guys, mga balat ng niyog. Yan. Kasi pag basura yan, magiging malangaw dito sa amin. Baka ipipiling dyan guys. Parang iabuno ba sa lupa. Baka nagpapapiling material na po yung ano, yung may-ari dyan.
So, ayan, hindi rin namin nakuha yung result kasi pagdating namin doon is sarado. Pero, meron pang personnel na naka-duty doon, nasa labas, paalis na sana. Sinarado nila dahil burn out. Nagka-light naman, nakaalis na yung may hawak ng susi. So, magbubukas sila, mamaya pang alaw na. Bali, mag-half-day. Tayo naman is babalik mamayang alauna. At natapos na lang tayo magpa-Xerox. Isinabay na rin natin para pagka maya-maya wala na tayong problema. So, ang gagawin natin dito, maglalaba muna. Dahil, ayan, meron tayong kunti lang naman, labhan natin. Tapos, hintayin natin yung yung magsusurbi. Kung matuloy na naman yung pagsurbi. Basta nakapagpa-Xerox na po ako ng ng mga ID ni Papa Bits, national ID, tapos national ID na. National ID ko. In case na hingian ng Xerox ID si Papa Bits, meron na pong nakanda. Kasi yung household dito, yung si Papa Bits. Pero yung nakalista dun sa sa master list sa mga ayuda is ako. So, ako yung hinihingian. Bali, na lang po. Ihanda na lang natin. Baka meron pa silang hingiin. Halimbawa kay Papa Bits, meron na po tayo. Hindi na tayo magpapabalik-balik. Kahit yung pagpa-Xerox is pira-pira din. Tag 15 bawat Xerox. Tatlo-tatlo. Magkano na yun? Pero kukulitin ko ngayon yung yung BHW namin dito. Sasabihin ko sa kanya, nakahanda na ako. Hindi yung sasabihin na postpone. Kung hindi matuloy, ako yung pupunta dun sa barangay. Pero kasi sabi, pupuntahan yung bahay kasi i-check na yung mga crack. Yung mga crack namin is nadadagdagan. Yan, lahat ng mga tao nagreklamo sila kagabi sa linog. Wala naman kaming magagawa or tayo magagawa sa lindol or linog na yan dito sa amin kasi hindi kaparehas sa bagyo na ina-announce kung anong signal. Yung lindol or linog is wala. Talagang darating lang yan. Kahit ano pang paghahanda, handang-handa ka na, basta lindol na yan, walang sinasabing matibay. Lahat na So yun, sa Medellin, yung paralan daw sa Medellin, mas lalong makakapagklase kasi nasira yung yung eskwelahan ng Medellin. Sa yan, sa banda Bugo yan, sa banda Bugo City, yung Medellin. Katatapos lang po yung nila doon, yung 6.9, so nadagdagan naman kagabi. Hindi kagabi, madaling araw kasi alauna 5 yata yun. Kagabi nga doon sa Compostela kasi medyo din yung lindol. Parang yun, parang ramdam na ramdam. Nandun na kami sa taas, yung nasa taas doon sa loft bed ni Jing, kaming tatlo. Iniisip ko kung bababa kami, pero gusto ko na talagang matulog. Ayun, hindi na kaya ng katawan na, parang natatamad na po tayong bumangon. Tumigil naman, so yun, hindi na tayo kumilos. Naidlip lang tayo ng naidlip na hindi naman na kakatulog. Yung isipan natin is gising. Yung mata nakapikit pero yung isip natin is gising. Tapos ayan, muna tayo dito guys. Mamuplang po ako ng sahig namin dahil
kaya sa madlang fitwall. Medyo may polka dots yung tiles namin. Di ko rin alala na nag-brown out pala. Nag-brown out pala. Kasi sabi doon, di sila nagbubukas pag brown out. Pero nakagbukas sila. Yun, nagsara ulit. Tayo muna mag-map. Maya na yung paglaba. Kasi kunti lang naman. Pero parang oh my gosh. Parang inaano na yung mata natin. Pero hindi naman tayo nakakatulog. Kahit anong puyat, hindi tayo makatulog sa araw. Marami iniisip kasi. Islen. Yan, nadagdagan naman po yung crack ng bahay namin. Sa una wala pa yan. Parang nadadagdagan yung crack ng bahay namin. Hanggang dito po sa likod. Ayan. Tapos dito sa baba nagka-crack na din. Ayan. Nagka-crack na din hanggang doon. Sa una, dito lang. Yan sa taas lang, oh. Dito lang. Yung dito sa baba din, parang nadadagdagan na yung pag-crack. Ano kaya yung hinihintay ng taga DSWD? Siguro yung madamage talaga buyag.
Tibay naman din po ito. Matibay yung ano. Dito nagkakaroon na din. Ang hollow block lang kasi yan. Tapos, yung kapal ng ano, ng sabi pa nga ng nag-comment, baka sa palitada lang. Yan po yung kapal. Yung kapal ng ano. Ito hollow block pa. Yung kapal ng, ayan, nagka-crack nga. Nagka-crack na nga dito. Pag na tuloy-tuloy yung lindol, mapapaksi yan. Parang matatanggal ba. Pag may tao yung bahay namin, hindi sinusurubi. Pag wala, yun yung pagsurubi. Ano yun? Pero ngayon, hindi ko talaga tatantanan yan. Kasi nakagastos na po tayo, nakapagpa-xerox na po tayo ng ID. Chat-chat natin yung nag-assist sa atin dito na BHWD na nakahanda na po ako. Guys, ayan, alauna na. Pupunta naman tayo ng Gabriel sa eskwelahan ni Sansan. Magbabayad tayo ng exam niya kasi hindi sila pwede. Kailangan parents. Tapos, diretso na po sa Bubulab pagkuha ng resulta sa X-ranging. Result, ayan, nandito na. Tapos nakagbayad na din po tayo ng exam ni Sansan at saka pinapagpawisan na po ako ng malamig. Kasi para po pakiramdam ko is lumilindol pa rin. Dahil nga, puyat po tayo. Alas 2 na po yung oras. Ayan si Papa Bits. Nag-ukay-ukay pa po siya. Nag-ukay-ukay. Tapos ngayon, pauwi na po kami. Yung mga module is postpone. Wala yung module. Magchat-chat na lang. Iwan ko kung kailan chat-chat. Siguro magchat-chat sila. Nandun na tayo sa Compostela. So, ayan. Uwi na po kami ni Papa Bits. So, ayan guys, ready na po ako. Kami ni Papa Bits. Pauwi na po kami ng Compostela. Alas 5:15 na po yung oras. Kasi katatapos lang po natin maglaba. Bound to Compostela naman tayo. Si Ronald at saka si Sansan wala dito. Naglalaro pa sila ng basketball. Pero nakagsaing na po tayo. Bali yung maiwan dito, si Sansan at saka si Ronald. Pero mamayang madaling araw, mga alas 2 siguro, alis naman si Ronald. Balik trabaho. So bali yung mangyayari, mag-iisa lang si Sansan dito. Kasi nintay pa yung ano niya, yung exam sa Huwebes. Tinatanong nga niya kung babalik pa kami bukas. Sabi ko, dahil hindi ko alam kung tuloy yung ano, yung module ni Pinsoy bukas. Dahil Martes yung pagpasa, tas pagkuha ng ano, ng module ulit. Hindi ko alam kung tuloy kasi yung dalawa postpone kanina. Hindi na tuloy yung pagbigay ng module at saka pass. So, yung na mission accomplished lang po natin. Yung ano ni Jing, final result ng x-ray niya. Tas isinin ko sa kanya, tas iniwan ko lang yung module ng mga bata, hindi ko nadadalhin. Tapos yung result kasi pupunta naman uli kami dito ni Jing kasama na dahil yun po yung balik niya sa hospital. Palo check up. Tapos pagbasa ng final result ng x-ray niya. Tapos yung dala ko naman na envelope, ayan, yung basahin ni ni Sia. Tapos si Sansan, natatakot siya na kagabi kasi pag lindol, isa lang po siya dito. Tapos sabay brown out.
si Ronald nandun sa labas. Pero umuwi naman kagad si Ronald. Umuwi dito. Tapos sabi ni Ronald, pag uwi niya is bukas na yung pinto. Si Sansan nasa labas na. Sabi ni Sansan, nakala niya daw hindi siya uuwiin niya ng tito niya. So, ang mangyayari ngayon, mag-iisa lang si Sansan. Dahil pagkatapos, uuwi din siya ng Compostela. Ayaw niyang mag-isa po dito. Tapos, hindi naman po pinapayagan ni Mama Walin na dito sila. Kasi si Christian takot din sa lindol. Oy, agoy. Meron na naman nakakalimutan. Iniisip ko na dadalhin. Makakalimutan na naman. Tas yung ref, nakasaksak na naman. Chorizo po, nasa ref. Nung unang araw pa ito na gusto kong dalhin, nakakalimutan. So yan, nakapaglaba po tayo. Nandoon lang sa loob yung tinabhan natin. Kunti lang naman. Bye-bye muna. Bye-bye muna bahay. Alis na naman po kami. Let's go guys. Uwi na po kami. Bye-bye po. Thank you for watching. See you in my next vlog. Sana hindi umulan. Bye-bye po. Hindi rin naman gusto ni Jing na umuwi kami. Dahil magsusulo na naman po siya. Kasi parang isang buwan po walang klase dito sa CIS. Kasi 25 to November 2 is break na.